Ihatid mo ang singsing na to bilang simbolo ng aking pagmamahal. Talaga naman po sinasaktan niyo ako! That's a lie! Bawiin mo ang sinabi mo. Kung hindi, Hayaan niyong magsalita ang bata. Kung magaling kang abogado, gagawa mo ng paraan. You will teach us how to manipulate our lies so that they'll come out to look like the truth. Kaya nga kumikita ang negosyo mo dahil ginagamit mo si Cookie bilang kusinera. Iaalipin mo siya. And that's child labor. Hindi totoo yan. Oh. Nakaligo ka na pala. ano ngayon sa'yo? Wala lang. Ako naman. Pwede ako, ha? Mag-toothbrush ka rin, ha? Pwede. Ayos ka. Pilar, salamat nga pala. Nakiride ka kanina nung nandito si Mrs. Diaz. Sana lang makatulong tong ginagawa natin para mapanalo yung kaso. Oo naman, ngayon ka pa ba magdadalawang isip? Imposible nang makalusot yung Yvonne na yun, no? Sige na, magmadali ka na, malilate tayo sa korte. Nag-uusap pa tayo. Utusan mo. Gusto mo, paliguan mo na lang ako para mabilis ako. Loko ka! O, yan ang towel mo. Maligo ka na doon. Tara, hiram room. But that's not true. Hindi totoo yan, Judge. Hindi ko sinasaktan ng pamangkin ko. I mean, look at us. We can't even hurt a fly. As Mr. Cruz has clearly pointed out, at ayon na rin sa testimonya ng bata, sinasaktan niyo siya. Pero hindi nga totoo yan. Sila ang nananakit, inaalipin nila, and I can damn well prove it. Pinagtrabaho ni Jude si Cookie sa restaurant. Yvonne was very much against this. Pero niloko ni Jude ang pamangkin namin. And because of that, dahil sa pagpupumilit niya, nagkaroon ng napakalaking emergency dun sa kusina namin. Nabalian yung bata ng napakainit na tubig. It was a big emergency case that brought us all to the hospital. Ako nga po ang doktor na tumingin sa pasyenteng Cookie De Leon. Noong dinala siya sa ospital, nabalian nga po ang bata sa kaliwang braso and she suffered a second-degree burn. Wala pong kasalanan si Tito Jude sa mga nangyari. Aksidente lang po yun. Aksidente lang. Judge Ballesteros, mababait po sila Tito Jude at Tita Pilar. Sila po talagang minamahal nila ako. Hindi na dapat ako pumayag dun sa gusto mong paglutuin si Cookie. Kung hindi siya nagluluto nun, hindi sana nangyari yung aksidente, hindi siya nabuhusan ng kumukulong tubig. Teka, ano to? Sinisisi mo ba ako? Eh, hindi naman mangyayari yung aksidente niyo kung hindi siya pinapabayaan sa kusina eh. Jude, kaya nga aksidente ang tawag dun eh. Dahil kahit anong ginawa namin pag-iingat ni Cookie, nabuhusan pa rin siya ng kumukulong tubig. Pero bakit naman kasi siya ang pinagluluto, ha? Eh, kasalanan ko bang mahilig magluto ang pamangkin mo? Pwede ba, Jude? Tigilan mo na nga yung paninisi mo sa akin. Sarili ko ang sinisisi ko, okay? Hindi na dapat ako pumayag na papasukan si Cookie sa kusina. Kita mo ngayon, oh. Paano na ngayon yan? Nabutasan na tayo ng kabilang kampo. Paano kung sila panigan ng korte? Eh, di tuloy yun nang mawawala si Cookie sa atin. Jude, huwag kang mawala ng pag-asa. Maayos naman yung pakikitungo mo kay Cookie nung nandito pa siya eh. Hindi mo tinapakan yung mga karapatan ng bata, di tulad ni Yvonne at ni Natasha. Pero binaligtad nila ang sitwasyon, Pilar. Ngayon ako yung pinalabas nilang masama na ako yung umaapi kay Cookie. Kailangan makahanap tayo ng bagong witness. O witness na magte-testify labang kina Yvonne. Pero sino? Alam ko na, yung kasambahay ni Yvonne, si Elma.